Okay, so pag-usapan po natin yung 5th SONA ni President Bongbong Marcos today, July 27, 2026. So, explain ko po muna kung ano ba talaga yung SONA. May constitutional purpose po ba talaga yan? Or ano ba yan? Parang trip-trip lang ba yan ng mga presidente at gusto lang niya magkwento sa mga congressmen, senators, and other government officials po natin. So, in simple terms po, I will be explaining basics ng State of the Nation address. And then, magdi-discuss na lang din po ako nung mga highlights, sa tingin ko pong highlights based dito sa mga binanggit po ni President Bongbong Marcos. And then, i-discuss ko na lang din po kung yung mga plano na yon ni President Bongbong Marcos ay madali lang ba mangyari, pwede na ba niya ma-implement, or may kailangan pa bang gawin siya or yung Congress natin para mapatupad yung mga binanggit niya dito po sa 2026 SONA ni PBBM. Okay, so good day po to all of you, my fellow taong bayan, mga ka-Seymour, at yan po ang video natin for today. Okay, so for the first discussion po natin is kung ano ba talaga yung SONA. So yung SONA po, for those of you who do not know, is State of the Nation Address po. Yung full meaning po talaga niyan. So kung i-translate po natin yan sa Tagalog, ibig sabihin po niyan na ipapaabot ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas yung estado or yung situation ng bansa po natin sa publiko. So yung SONA po, yung pinaka-purpose po talaga niyan ay para ipakita po ng presidente sa atin, the taong bayan, kung ano yung magiging plano niya for the coming year. Kung ano yung gusto niyang i-push na legislative agenda, ano yung mga programs na ipapa-implement talaga niya or tututukan talaga niya, kung meron man for the year 2026 up to 2027. Okay, so ngayon, ang next question na lang po natin, kailangan ba talaga yan gawin ng presidente or trip-trip lang ba yan nila at gusto lang nilang magdadaldal at makipagkwentuhan in a way sa government officials or sa taong bayan in general? So for that po, pupunta tayo sa 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. Okay, so yung sagot po dyan ay hindi po yan trip-trip lang talaga ng presidente kasi this is actually a constitutional mandate po yan sa presidente natin. So as you can see here, Constitution of the Republic of the Philippines, as pupunta lang po tayo sa Article 7, Executive Department, at yung Section 23 po, yung pinakahuling section ng Article 7. So yan, ito po. The President shall address the Congress at the opening of its regular session. He may also appear before it at any time. So kung makita po ninyo, ang sinabi talaga ng Constitution natin or yung mandato po na binigay ng Constitution sa ating presidente ay kailangan po talaga niyang i-address or ipaalam yung plano niya sa Kongreso natin at the opening of its regular session. So please take note po, ang ginamit na words ng Constitution natin is shall address. So when you say shall po kasi, ibig sabihin po niyan mandatory talaga yan na gawin ng presidente natin yan. So hindi po yan pwede talaga na hindi gawin ng presidente kasi kailangan po i-address talaga niya. Shall address niya yung Congress. And kung titingnan nga po ninyo sa simula ng SONA, nandyan sa likod po ng presidente natin yung Senate President at the Speaker of the House kasi ang nakalagay nga po sa Constitution natin, shall address the Congress. So ito pong dalawa, yung leaders ng Congress natin. And this is the first opening session po for the second regular session ng 20th Congress kasi di ba naka-adjourn po sila. Although currently nakikita po natin di ba nag-impeachment trial hearing sila pero hindi po yun yung official session talaga ng Congress kasi yun nga po naka-adjourn pa sila. At ito yung opening ng second regular session. So kung makikita nyo dito sa baba, ang nakalagay na second regular session for the 20th Congress. Kasi yung period prior to today, first regular session yun siya for the 20th, yung from the years 2025 to 2026. So ngayon, ito na yung second regular session, 26 to 27. So this is the opening up po of the second regular session. Therefore, papasok na tong the Presidential Address Directive ng Constitution sa presidente natin kay PBBM at yun nga po ang tinatawag na SONA or State of the Nation Address. So again, tandaan po ninyo, hindi lang to trip-trip ng mga presidente natin. Hindi po to trip lang nila na gusto lang nilang magdadaldal sa Kongreso at sa other government officials. Kung hindi, this is a constitutional mandate po yan, a constitutional directive na binigay po sa presidente na kailangan niyang gawin whether he likes it or not. Okay? At yung purpose nga lang po niyan ay para ipaalam ng presidente kung ano yung plano niya the coming year sa Kongreso at sa taong bayan in general. Okay, so ngayon po, pag-usapan naman natin yung mga nakita kong highlights sa SONA ni PBBM for the year 2026.
So quick break lang mga Kasimor, gusto ko lang po kayo i-remind na hopefully po you can like this video and mag-subscribe din sa YouTube channel ko kasi 100% free po yung YouTube subscription. Tapos kung gusto naman po ng behind the scenes /Maritesan sa Facebook naman po kayo mag-follow. And of course, salamat din po sa lahat na nakasubscribe na. We have recently crossed po 464,000 subscribers sa YouTube. Konting-konti na lang po, mag 500,000 na tayo kaya hopefully po makonsider ninyo mag-subscribe. Okay, ngayon po tuloy tayo sa discussion. Okay, and for that po pupunta tayo sa Facebook page ko naman. So sa mga hindi pa po naka-follow sa Facebook page ko, at Attorney Abayon lang po yan. At dito po yung more on behind the scenes or yung mga regular text updates ko or mga photo updates. Like ito po kung nakita nyo, nagda-drive ako dito. Tapos meron pa ako lately yung nagte-tennis ako eh. So kung mahilig po kayo ng mga Maritesan or mga behind the scenes ko aside from itong mga legal explainer videos ko, ay nasa Facebook po yun siya nangyayari. So i-follow nyo lang po ako doon. So anyway po, yung mga highlights na nakita ko sa SONA ay unang-una nga po pala may nabalitaan tayo kanina na may mga suspected improvised explosive devices or in other words yung mga magbo-boom na mga bagay na nakita sa Senate premises po ng Senate. So ang sinabi ko nga po dito, wag po sana ganun kung totoo man talaga yun siya kasi I believe na violence is never the answer po yan. But of course sinabi ko rin sa comment section na wag din sana naman na tanim IED lang yun, di ba? At para lang makakuha ng sympathy kasi unfair din po yun kung drama-drama lang nila yun. Kasi at the end of the day, dapat po regardless of our political affiliations, political leanings, ay dapat maging patas lang po tayo lahat. Meaning, we must just follow the Constitution and the rule of law para iwas po sana problema at headache para sa bansa natin. Okay, so anyway po, moving forward, yung pinakaunang sinabi talaga ni PBBM dun sa opening remarks pa lang niya, dun sa after po ng mga welcome and opening statement niya sa SONA, ay yung tungkol kay former Speaker Martin Romualdez. So sinabi po niya ay kakasuhan daw si former Speaker. So ang maganda lang ma-take note natin dun ay kakasuhan pa lang, hindi pa naman actually nakasuhan talaga. And then if we say kakasuhan pa lang po kasi, hindi rin kasi ibig sabihin yan ay automatic tutuloy-tuloy talaga yan in the filing of a case sa proper court kasi may preliminary investigation pa po yan eh. So yan yung mga kailangan natin bantayan kung ano kaya yung mangyayari dito sa kakasuhan si former Speaker na statement ni PBBM. Okay? And then yung pangalawa po na nakita ko na medyo interesting lang po kung ako tatanungin ninyo ay yung part naman tungkol sa OFWs kasi ang sinabi po ni PBBM doon, kayo ang mga ma'am at sir. So, ang kinomment ko nga doon, it sounds familiar, hindi po ba? So, ang kay Pinoy po kasi during the time of former President Noynoy Aquino, meron din siyang kayo ang boss ko. So, dito kay PBBM, meron din siyang somewhat similar pero kayo ang mga ma'am at sir. So yun lang, it sounds interesting lang kasi mukhang nagkaka-united na sila in words si PBBM at si Pinoy. So it's just an interesting development and wordplay kay PBBM. Tingnan natin ano kaya yung epekto nun come 2028. Okay, and then yung next naman po dito yung tungkol sa tax discussion. So ang sinabi ni PBBM, tataasan na daw yung tax-free na salary base from 250 gagawin ng 350,000 a year. Basta yun yung salary mo, yun yung income mo, ay wala ka nang babayarang tax. Currently po kasi 250,000 lang po yan. And then meron ding mga tax amnesty na ipapatupad si PBBM. So ang coverage po nun ay yung estate tax, donors tax, and then mga VAT issues din po ng mga taxpayers. So when you say estate tax po pala dito, hindi to yung real estate or real property na tax. Kundi estate tax meaning pag yung namatay po yung parents ninyo tapos ipapamana na sa inyo yung ari-arian nila, kailangan nyo kasi bayaran ng tax yon at yung tawag po doon ay estate tax. So magkakaroon po ng tax amnesty niyan for that kind of taxing and included din nga po yung mga donors tax and yung mga VAT related taxes. So hindi lang na-specify pa ni PBBM yung specific details as to the period, kung kailan yung mga covered transactions, ano yung actual amount na makakover, pero he mentioned tax amnesty. So abangan na lang po natin kung ano yung magiging development regarding this. And then yung next naman po na sinabi ni PBBM na maganda rin para sa akin ay itong tungkol naman sa system loss charge sa kuryente natin. So basically po yung system loss,
yun kasi yung kuryente na hindi napupunta talaga sa consumer. Nawawala siya within the provider for some reason. It's either hindi lang na-transmit ng maayos or ninakaw, may nagnakaw. Pero kahit hindi po yun dumating sa consumer, yung kuryente na yun, ay charge pa rin po yun sa atin currently as a system loss charge. So ang sabi po ni PBBM, tatanggalin daw po yun, yung system loss charge. So napakaganda po, 'di ba, na plano kung ako po ang tatanungin ninyo. And then binanggit din po ni PBBM itong sa Pax Silica. So yung tungkol sa Pax Silica, aminin ko po, hindi ko naman talaga napag-aralan pa to ng maayos. Pero ang alam ko lang, this is more on mag-establish dito ng mga data centers at mga centers related to AI. Tapos pag may mga ganong klaseng machines kasi, it needs a lot of water para of course palamigin yung mga data centers na yon at para din sa mga kuryente na gagamitin. So according to PBBM, yung Pax Silica daw will bring quality jobs to the Filipino people and it will accelerate our industrial competitiveness. So that's from PBBM kasi siya, of course, he is pro Pax Silica kasi gusto niya yun mapatupad na program. So if we will just take it at face value, mukhang maganda siya pakinggan kasi yun nga, it will bring quality jobs, accelerate our industrial competitiveness. Pero yung risk kasi doon, ang taas nung power na kailangan para mapatakbo yung data centers na yun. Tapos ang dami ring tubig kailangan para lang mapalamig at mapaandar yung mga energy needs nung data centers na to. So ako nga po, personally, I have not studied it yet. Pero at face value, it looks good, sounds good. But we will see. Eventually siguro gagawan ko na lang din to ng video. Pero ngayon, yun pa lang yung current knowledge ko. Surface level pa lang po talaga yung alam ko. And then yung next or yung most controversial po, kung ako ang tatanungin ninyo, is this one. Yung sinabi ni PBBM na we are going to launch a rocket into space. And when he actually stated this, nung pinapanood ko siya, parang proud po talaga siya, may sense of pride siya. And well, wala naman pong problem kung talagang proud ka na gusto mo mangyari yung ganung bagay. Pero ang sa akin lang po kasi currently, we also have to face the reality. Diba? Meaning, number one, we are a third world country. So pag third world countries, we have different set of problems from first world or second world countries. So one of the biggest issues po natin is poverty. And kung mataas po yung poverty problem natin, sa tingin ko itong rocket space, itong launch a rocket into space na program ay medyo parang luxury na po yan. Hindi po talaga siya essential currently sa state natin as a nation. At ang sinabi ko nga po dito sa comments ay, although di ko na mahanap, pero yung pinaka-point ko, madaming problema yung Pilipinas na mas maganda sanang yun muna yung tutukan. Kasi if we're going to invest into this, itong rocket launching space program, ay of course, that will need funds na kung ako lang po tatanungin, ay pwede sana magamit sa ibang paraan na tingin kong mas ikabubuti or mas maging beneficial for the Filipino people in general. Diba? Because again, hindi naman kailangan nga natin pakyawin lahat ng programs. Pwede naman ipaubaya sa iba yung mga certain programs, sa ibang bansa yung certain programs, and then focus tayo sa mga essential problems natin para yun muna talaga sana yung tutukan. Okay, and then ang pinakasinabi po ni BBM sa last part na ay yung tungkol to sa South China Sea issue, yung issue po natin sa West Philippine Sea with the Republic of China. So, ang sinabi niya doon, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are Filipinos and we do not yield. So, of course, I 100% agree na we are Filipinos and we do not yield. Dapat talaga, di ba? Dapat panindigan po talaga natin yung teritoryo natin. Ipagmalaki po natin. Dapat maging proud po talaga tayo ng ating identity at ng ating sovereignty as a nation, 'di ba? Kasi yung pagiging independent po natin, pagiging independent sovereign nation po natin ay madami po talagang history yan. Pinaglaban po talaga yan ng forefathers natin. So sovereignty is very good. We should always fight for it. Pero dapat wala ring selective sovereignty. 'Di ba? Kasi ang sinabi ko dito, except to I ... see more. Kasi kung politically convenient for them, it would appear now na okay lang para sa grupo nila PBBM na mag-yield tayo ng certain aspect ng function ng government natin. Kasi tandaan nga po natin, yung ICC functions only or under the principle of complementarity. Meaning, kung hindi po kaya ng isang bansa gampanan yung judicial function nila, dun lang sila mag-step in. So, ang pag-surrender po kay PRRD ng PBBM admin, yung position ko po doon, that is one way of telling the international community na our judicial system is not functioning.
So again, going back yung main point ko lang, sana consistent tayo dito sa we are Filipinos and we do not yield. Hindi dapat pag politically convenient ay okay lang. Yun lang naman ang mako-comment ko dyan. Okay, so yan lang po ang pinaka-highlights na na-take note ko po sa SONA ni PBBM. Ngayon po magbibigay na lang ako ng final remarks kung ano yung mga kailangang gawin ni PBBM or ng ating Kongreso para itong mga promises ni PBBM ay mangyari talaga. Kasi yung iba dito, hindi po to ganito kadali na ma-implement. So ngayon po explain ko muna sa inyo yung function between the Congress and between the Executive in relation dito sa mga SONA ng ating mga presidente. Okay, so number 1, ang kailangan po talaga i-take note ninyo ay yung SONA nga po is the announcement of the President kung ano yung magiging plano niya for the year. So kung announcement lang yun siya, it does not necessarily mean na pwede agad niya yun i-implement. Kasi we have to remember, ang trabaho po ng Presidente as the Executive Department ay to implement the laws of the land lang. So para po magkaroon siya ng batas na implement, kailangan muna yan may legislative action. In other words, kailangan po muna gawan ng batas ng Kongreso para matupad yung majority sa promises po ni PBBM. Pero we have to take note, hindi naman po lahat kailangan talaga may legislative action. Kasi meron namang iba na pwede na ngayon pa lang ma-implement talaga ni PBBM, like this one, itong kakasuhan si former speaker. Pwede na po ito ma-implement agad ni PBBM kasi meron naman na po tayong batas that penalizes the alleged criminal acts or wrongdoings ni former speaker, which is most likely covered ng plunder law. So since meron na pong plunder law, ang kailangan na lang gawin niya ni PBBM ngayon ay instrukan yung DOJ na mag-file or mag-preliminary investigation para mag-proceed into the filing of cases eventually sa Sandigan Bayan. Okay, so as to this first point po niya, yung kakasuhan si former speaker, kayang-kaya na po yan gawin ni PBBM ngayon kasi lalo na po na may nakuha na silang mga affidavits or testimonies from the 18 ex-Marines, ex-soldiers kung saan sila mismo yung nagde-deliver daw allegedly ng maleta kay former speaker. So as to the first point, pwede na talaga yan gawin ni PBBM ngayon kung gusto niya. Pwede na po niya utusan yung DOJ para mag-conduct ng preliminary investigation. So abangan po natin kung ano talaga yung magiging actions. Okay, and then yung next naman po yung tungkol sa tax discussion. So currently ito, hindi to ma-implement agad ni PBBM. Kailangan pa po to ng batas or amendment ng batas from Congress. Kasi currently, ang train law po natin hanggang 250,000 lang yung tax-free. So kung gusto to mapa-implement talaga or mapatupad ni PBBM, he really has to coordinate with the House of Representatives at the Senate na i-amend yung tax code natin para i-increase from 250 to 350,000. Tapos same din po yan sa tax amnesty. Kailangan din po gumawa ng batas yan ni PBBM para mapatupad to. Hindi po to kaya via an executive order lang. So in very simple terms, ang point ko lang po dito, tingin ko po medyo madami pang trabahong kailangan gawin or matagal-tagal pa before ma-implement to fully yung 350,000 a year at the tax amnesty promise ni PBBM. So I'm just hoping and praying na hindi naman sana umabot ng more than a year before to ma-implement. Kasi ngayon pa lang, we are expecting already kasi it has been announced by PBBM himself. Diba? And then yung next naman po sa tatanggalin ang system loss charge kuryente. Ito currently, kailangan natin maintindihan na this is actually a big problem po sa bansa natin kasi tayo po yung either the highest or one of the highest na nag-charge ng kuryente sa region po natin, yung geographical region po natin compared sa mga neighboring countries po natin. So, in other words, highly affected na po talaga tayo dito sa mga system loss charges na to. Pero ang dilemma currently ay itong system loss charge ay hindi rin to pwede basta-basta lang ipatanggal din ni PBBM kasi nasa batas din po natin yan, nandun sa EPIRA law natin na pwede mag-claim ng system loss charge yung service providers po natin sa kuryente. So kung gusto po ni PBBM na 100% mawala talaga tong system loss charge, kailangan din po niya ipa-amend yung EPIRA law. Currently, pwede lang pababain yung maximum percent na pwede charge. Pero kung gusto mawala talaga, it needs an amendment of the EPIRA law. So, in simple terms, hindi rin po ganun kadali itong tatanggalin ang system loss charge na promise ni PBBM. So, of course, yung tayo naman, the taong bayan, ang hope and prayer lang talaga natin dyan ay ma-amend na yung batas na yan the soonest possible para ma-implement na to, itong pagtanggal.
Kasi currently nga po, we are highly affected by this already considering yung bansa po natin yung pinakamataas, isa sa pinakamataas or pinakamataas na nagcha-charge. Plus may mga ganito pang charges yung mga system loss. Okay, and then yung ita-take note din po kasi ninyo pag may system loss charge, hindi po natin nagagamit yung kuryente na yan, pero tayo yung pinapa-shoulder, tayo pong mga consumer yung pinapa-shoulder ng batas natin. Okay, and then next, itong sa launch a rocket into space, I'm assuming ito, kung ako lang kahit wag na to gawin ni PBBM sa totoo lang po. I'll be completely honest with all of you. Wag na sana talaga to tutukan, wag na pag-aksayahan ng pansin kasi if we're going to join the space race for simply joining the space race, madami na pong bansa na nauna. Meron namang ibang industries na pwede tayo mag-excel. 'Di ba? Hindi naman natin kailangan makisabay lang sa mga ibang bansa just for the sake of makisabay tayo. 'Di ba? So, yan lang po ang masabi ko dito. Sana wag na to masyado pansinin ni PBBM kasi I really believe it is not needed by the Filipino people at present considering the situation of our country. Mas madami po tayong mga immediate problems that needs to be addressed like yung dun nga sa kuryente pa lang, 'di ba? Mas maganda sana kung yun yung pansinin at wag na masyado yung mga ganito na parang kung ako tatanungin, parang siyang extracurricular na lang eh. Parang ano na lang ba para makabigay pa ng mga different purpose or accomplishment sa taong bayan, yung mga ganitong statements. Okay, and then itong sa Filipinos are noble, kind, gracious. So dito naman po since meron na tayong International Arbitral Award and it is internationally recognized, so this is just more on implementation na lang. At yung kailangan na lang talaga i-balance dito ni PBBM is of course yung relationship natin with China na hindi siya mag-escalate to a point na magkaroon ng away-away between China, Philippines, and America. Kasi ako po personally, yung position ko lang talaga dito. Tandaan po natin the whole time na tinatayo nung China yung mga artificial islands sila dun sa West Philippine Sea, nakaalay na po tayo niyan, di ba, sa United States of America because that was the time of Pinoy, sa presidency po ni Pinoy. So during that time, wala naman pong ginagawa yung America nung nagtatayo na yung China dun ng artificial islands. Hindi naman po tayo tinulungan to prevent yung insulation. So yan lang po ang gusto ko i-share sa inyo. Kaya sana si PBBM talagang i-balance din niya. At wag lang po siya maging yes man or magpakatuta sa isang side. Kasi at the end of the day, tingin ko talaga dyan sa mga superpowers ay priority nila yung sarili nilang interest at hindi naman dun sa mga allies talaga nila mainly. Okay, so yan lang po ang masasabi ko as to the 5th SONA ni President Bongbong Marcos. So special shoutout po sa lahat ng members ko dyan dun sa mga associates for truth ko. So kung gusto niyo naman po mapanood yung last video ko tungkol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, dito niyo po yan mapapanood sa video na to. Okay, so wag niyo po kalimutan mag-like sa video na to at mag-subscribe po sa YouTube channel ko at mag-follow sa social media accounts ko. And until next time, see you all po. Bye-bye!